Thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished sponsor. May the distinguished sponsor yield to some clarificatory questions. Mr. Speaker, gladly. Speaker. Mr. Speaker, naalala ko lang, nung 18th Congress, itong usapin ng extension ay pinag-usapan din nung 2022. At nung dinibate to, naalala ko kasama pa namin sa Zoom, si Congressman Khalid de Maporo, ang nag-sponsor noon si Congressman Toto Mangudadato. At ang sabi sa atin noon, yun yung first and last postponement ng BARM election. Gusto ko lang ho balikan nung panahon ng ARM. Mr. Speaker, tanong kita ho, kasi alam ko bahagi na kayo ng autonomous region noon, nakailang postponement nung time ni Ms. Wari ang autonomous region in Muslim Mindanao? Kung di po ako nagkakamali, Mr. Speaker, baka nakadalawa po silang postponement. Nung panahon ni Farouk Hussein as governor ng ARMM, nakailang postponement? Nasa high school pa ho ako noon, Mr. Speaker, pero alam ko isang beses ho sila nag-postpone ng election. Kung di ako nagkakamali. No? At nung panghuli, nung panahon ho ni Governor Huki Adjong, nagkaroon ng postponement. Tama? Tama po, Mr. Ito Speaker. yung panahon ni Pangulong Aquino. Mr. Speaker, naalala ko ho, nung matindi ang dayaan nung halalan nung 2004 election, dahil naalala ko noon, member na ako ng 12 or 13 Congress, o 13 or 14 Congress, 13, anong 12 Congress, pinag-usapan at nagbibilang dito kasi nagkaroon nga ng investigation dito sa Congress, at isa sa mga naging parang kantsawan dito sa Congress, ang ARM daw ay naging balon ng dayaan. Ibig sabihin, tuwing election, laging hinuhuli. Kaya, laging hinuhuli yung election. Kaya nung time ni Pangulong Aquino, dapat magkaroon ng electoral reform sa ARMM, dapat masynchronize ang election para hindi matawag na naging balon ng dayaan. Kasi naalala ko sa aming probinsya, Mr. Speaker, distinguished sponsor, nung binilang ang boto, dito mismo, mas mataas yung bilang ng boto kaysa sa registered voters. Pangalawa ho, nung binilang din ang Lanao del Sur, pilit idepensa ng administrasyon nung panahong yon. Ganon din ho, mas mataas yung bilang ng bumoboto kaysa sa registered voters. Dahil dito, maraming namulat at naging kantsawan yung autonomous region at that time. Kaya nga ho, tayo sinuportahan natin yung synchronization na dapat isabay na para hindi, kasi naalala ko rin nung nagkaroon ng panawagan ng 12-0 sa mga senador. Ganon din ho, sa Maguindanao kinuha ang malaking boto ng pinakahuling numero para pumasok sa 12. So ang kawawa ho dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, hindi ang taga Luzon, hindi yung taga Visayas, kung hindi ang kawawa rito yung mamamayang Moro. Lagi na lang tayong kinukutya, lagi tayong kinakantsawan na ang lugar natin naging dayaan. Kaya napakahalaga ho sa atin yung usapin ng synchronization. At naging masaya tayo na dapat sabay-sabay ang eleksyon para walang pwedeng mag-dominate ng election sa... pero andito tayo ngayon, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Noong 2022, ito na ho ang pangamba natin. Nung pinospone at inextend yung transition period. Pero pinilit nating intindihin ito sa konteksto dahil nagkaroon ng pandemya. Dahil ang rason ng mga opisyal ng autonomous region at that time, sabi nila hindi natapos ang kanilang mga mandato. Ito yung 6 na code na hindi nila natapos nung panahon. Pero Mr. Speaker, distinguished sponsor, ngayon ang tanong ko, natapos na ho ba ng Bangsamoro Autonomous Regional Government ang 6 na code na iniatas ng pamahalaan o ng Kongreso ng Republika ng Pilipinas sa ngayon? Yes po, Mr. Speaker. Natapos na po nila yung 6 na codes, Mr. Speaker. Dalawa nga po doon ay nandoon pa, may question po sa Supreme Court, yung petition, yung sa Bangsamoro Local Governance Code at saka yung Bangsamoro Electoral Code, Mr. Speaker, distinguished interpellator. Anyway, Mr. Speaker, just for the record, kanina nga bago ako tumayo, tinanong ko yung isang miyembro ng parlamento at kung ano yung status din ng mga codes. Ang sinasabi nila, ang Indigenous Peoples Act proposed bill ay nasa third reading.
at ang revenue code ay nasa committee level. Pero ang tingin ko, madali na din nilang tapusin yon. Pero ang punto ko dito, Mr. Speaker, ngayon magpo-postpone tayo. Hindi na ang rason natin dahil hindi natapos yung electoral code. At alam din natin, napakahalaga ng eleksyon. Dahil kung pag-uusapan natin yung peace agreement o pag-uusapan natin yung kapayapaan, tulad nga nung binanggit ni Congressman Khalid Dimapuro nung nasa committee tayo, hindi magkakaroon ng pirmahan ng exit agreement habang hindi natin ma-formalize yung, ma-regularize yung government ng Bangsamoro Autonomous Region. At mareregularize lang natin to kung magkakaroon ng eleksyon. So ngayon here we are at meron na namang panukala na i-postpone ang election. Batay doon sa presentation ng OPAP at nabasa kong mga explanatory note ng proposed measure, ang ilang kinoconsider nilang reason dahil sa Supreme Court ruling ng Sulu, na pagtanggal sa Sulu bilang kabahagi ng Bangsamoro Autonomous Region, at ang pangalawa yung special geographic areas ng SGA sa North Cotabato, Mr. Speaker. Mr. Speaker, pwedeng malaman kung ano yung connection at relasyon ng SGA composition para ma-convert into province sa postponement ng election? Bakit naging rason? Mr. Speaker, yung sa OPAP po, I think the good interpellator was referencing the reasons given by the OPAP. Mr. Speaker, if you go back to this proposed legislation, Mr. Speaker, there's no indication that would say that we as authors, Mr. Speaker, put that into consideration. In fact, Mr. Speaker, ang proposal po na talaga natin ay just because of the Sulu exclusion, kailangan po talaga magkaroon ng sapat na panahon ng Parliament para mag-redistribute. Gusto ko lang po ding i-touch, Mr. Speaker, yung issue nung sinabi po natin kagalang-galang na interpellator. Gusto lang natin ipaintindi sa kamarang ito na hindi ho tayo, we are not proposing this on the basis of whoever wants to pursue resetting the election or postponing the election. We are not proposing this as an answer to the request of the Parliament. Or are we proposing this bill to answer the request or the reasons laid down by OPAP? It is simply on a purely legal effect, Mr. Speaker, of the exclusion of Sulu na kinakailangan sa mga pagkakataon po inito ay bigyan ng sapat na panahon ang Parliament para po ma-redistribute nila yung 7 seats, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, distinguished sponsor, ang alam ko nung binuo yung Bangsamoro Electoral Code, napakahaba ng proseso. Umikot yung Parliament, yung Bangsamoro government, sa kasuluk-sulukan ng iba't ibang probinsya ng autonomous region para mag-conduct ng consultation. So, ang tingin ko, Mr. Speaker, distinguished sponsor, kung talagang gusto ng Bangsamoro government at yun yung issue natin, yung 7, hindi ba ang dapat amyendahan nila yung Bangsamoro Electoral Code or amyendahan natin yung Bangsamoro Organic Law? Kasi ang alam ko, kung hindi ako nagkakamali, kaya nahirapan tayo dahil nakasaad ito doon sa Bangsamoro Organic Law na dapat 80. Tama? Tama po yun. And at the same time, nakalagay rin sa Bangsamoro Electoral Code na dapat 80. Tama? That's correct, Mr. Speaker. So yung 80 na to, Mr. Speaker, distinguished sponsor, dinistribute nila ito sa iba't ibang district. Pero kung titingnan mo yung numero ng mga probinsya, merong mga surplus based doon sa 100:1 na 1:100 na allocation. Halimbawa Mr. Speaker, distinguished sponsor, kung titingnan nyo yung population ng kada probinsya, kulang ang 7 para ma-distribute. So ang tingin ko, Mr. Speaker, distinguished sponsor, bakit tayo magpapauto sa ganitong kalakaran at magpa-hostage tayo, samantala pwede naman nilang gawin to the extent merong mga constitutional provision ng ating saligang batas ang ating i-violate. Kanina nga umamin kayo
at nag-agree kayo doon sa ni-raise na issue ni Congresswoman Arlene Brosas, yung issue ng synchronization. Ang tingin ko mas mabilis, Mr. Speaker, distinguished sponsor, para hindi na lamang lagi tayo na strike down ng Korte Suprema. Halimbawa, sa barangay election, ganun din nangyari. Tapos, andito na naman tayo. Baka ito rin yung mangyayari, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Di ba dapat ang tama noon, mag-convene yung Bangsamoro Parliament at i-reallocate nila yung 7? Isa po yun sa mga options na pwede pong gawin ng Parliament. In fact, empowered po sila na gawin itong reallocation na itong 7 seats po na ito. Kasi Mr. Speaker, di kaya naman Mr. Speaker, distinguished sponsor, pwede rin ang gawin natin, i-amend natin yung BOL. Mga options po yan, Mr. Speaker, na po pwedeng gawin o exercise ng Bakit, Kamara Mr. ito. Speaker, distinguished sponsor, ito yung option na pinili natin na alam natin merong legal complications? But because, Mr. Speaker, practicality of time. Paano naging practical, Mr. Dahil Speaker? unang-una po, of course, kailangan din ho nating makuha yung sentimento kung sinong mag-administer ng election to make sure that the election will be free, orderly, and honest. So, una po na substantial yung consideration na pwede nating ibigay, yung hard-pressed time na sinasabi po ng COMELEC. Ang sabi po ng Commission, on December 13, they will start printing the ballots. And prior to the printing of the ballots, they will also assign each of the machines that will be used for the election to different localities all over the country. So yun po yung isa sa mga major consideration natin. Pero Mr. Speaker, distinguished sponsor, nilalagay tayo ng COMELEC at bakit naman tayo magpapauto sa kanila? Na alam natin merong legal complication dahil doon sa issue ng synchronization. And besides, Mr. Speaker, distinguished sponsor, kailan lang meron ding ruling ang Korte Suprema yung kaso ng Makalintal versus COMELEC. At malinaw ni-lay down ng COMELEC kung ano yung mga possible reasons lang na pwedeng mag-postpone ng election. Ito nga ang nangyari, Mr. Speaker. Ito ang kopya. Halimbawa, pwede lang tayo, sa number 2 reason nga ng Korte Suprema, sinasabi nila, pwede tayong mag-postpone ng election upang tiyakin na walang ma-disenfranchise. Di ba itong pag-postpone natin ng election, Mr. Speaker, distinguished sponsor, is di ba disenfranchisement ito ng milyon-milyon na botante sa Bangsamoro? Yung Mr. Speaker, yung disenfranchisement po, ako, I agree that, sinabi ko na nga po kanina, that I agree that the suffrage is a constitutionally guaranteed right. But there are also exceptions and cases wherein we also consider the practicality of holding the election. Yung sinabi po ko po kanina, in the case of BARM, because it's sui generis, it's a product of a political settlement, we have to make sure that we do not only allow the people to exercise this constitutionally guaranteed right, but to make sure that what they elect will be effective in that position in running the affairs of the government. Now, I cannot, for the good of me, just simply discount the Sulu exclusion as my major consideration. Kasi yung election po ng 7 seats will definitely determine on how the parliament can exercise its powers, being a legislative at the same time and an executive branch of government. Actually, Mr. Speaker, distinguished sponsor, wala tayong disenfranchise doon sa 7. Because etong 7 na to, doon sa allocation ngayon, meron na silang allocation. What I mean, Mr. Speaker, of disenfranchisement is that we allow the BARM, kanina nga, to elect their leaders in the national and the local and the national level. So it is not as if we are taking away the right of the Moro people to elect their leaders. We're just simply putting things into its right perspective with the ruling of the Supreme Court dealing with the participation of Sulu as part of the core territory initially, leaving therefore as an effect of the ruling the 7 seats vacant, dun po tayo magkakaproblema. And Mr. Speaker, sinabi po ng ating kagalang-galang na interpellator, tama po siya na 80 ang sinabi ng BOL. Pero it does not necessarily reconcile with the provisions in the BOL where it says in 100,000 population, there has to be 1 representation. Hindi po siya compatible eh. So,
taking into account yung request or yung requirement ng BUL for representation, that would be a way to redistribute these 7 seats to those areas that have surpassed the requirement of 100,000 population. Tama, Mr. Speaker. Kasi halimbawa, sa Basilan, pwedeng ma-qualify siya sa isa. Sa Tawi-Tawi, ma-qualify ng isa. In fact, even ang Lanao, ang alam ko, kailangan pa ng dagdag. Kung ang qualification is yung 1:100 na minimum requirement, pwede pa ng 2. Ganon din sa Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte, Mr. Speaker. Pero ang mahirap lang tanggapin, Mr. Speaker, kaya nating isakripisyo ang karapatan ng ordinaryong Bangsamoro dahil lang doon sa 7 na pwede namang mag-function ang pamahalaan. Halimbawa, even dito sa Congress, Mr. Speaker, may mga kasama tayong namamatay while ongoing yung session, pero hindi ho napaparalisa. Kaya nga sa demokrasya, dinidefine kung merong mayorya, pwedeng magpasya. Ito more than majority, more than simple majority. So pwedeng pag-usapan ho natin. Parang ang punto ko lang, Mr. Speaker, distinguished sponsor, mahirap tumanggap ng isang proseso. Parang tayo dito sa Congress, madali lang nating tanggapin at gumawa ng batas para i-disenfranchise yung ordinaryong mamamayang Moro. Di ba tayong mga Moro ang dapat magtanggol dito? At ipapaliwag natin na huwag. Kasi kailangan natin dahil ang pundasyon ng demokrasya, Mr. Speaker, distinguished sponsor, at ng isang leader ay dapat meron siyang mandato sa Bakit napakadali para sa gobyerno ng Pilipinas or sa Kongreso mag-postpone kung pagdating sa bakit halimbawa sa ibang distrito hindi natin kaya or mag-postpone ng election, pero pagdating ho dito, Mr. Speaker, distinguished po, napansin ko mula noon hanggang ngayon talagang napakadali dahil itinuturang to local, pero sa totoo lang ang implication nito, Mr. Speaker, is national and international. So, yun lang, Mr. Speaker, kaya ko nire-raise yung issue na to. Baka mahalaga ho, tingnan natin, mas pagtuunan natin ng pansin yung pagtiyak, yung electoral participation ng ating mga kababayan, hindi yung pag-disenfranchise sa kanila. Mr. Speaker, distinguished sponsor. Well, nag-agree po ako sa sentimento ng ating kagagalang-galang na interpellator. In fact, magkakasama po kami nung siya po ang aming regional governor, nung oras po, nung panahon for the late President Benigno Aquino, Mr. Speaker. Pero gusto ko lang po din ilagay into konteksto yung mga previous po na postponement na nangyari. Meron pong mga kadahilanan ito, Mr. Speaker, at sa mga kadahilanan po ito, hindi ko lang ho alam kung anong naging appreciation ng bawat miyembro ng House at nung mismong mga leader ng community nung oras na yun kung bakit na-postpone. Minsan, kailangan in-synchronize. Minsan, ang mga rason is kailangan in-synchronize. Pangalawa, kailangan i-computerize, i-digitalize yung election. Ito po yung mga naging rason ng mga previous na mga postponement mo, Mr. Speaker. Pero gusto ko lang pong ipaliwanag dito sa kagalang-galang na kamarang ito, na ito po, simula po nung nagkaroon po tayo ng BARM, ito po yung kauna-unahang resetting ng election. At kung bakit ito importante ho sa akin ito, tama po, dapat wala pong ma-disenfranchise na elector. Pero kailangan din po, pag nagkaroon ng first historic BARM election, hindi lang basta-basta na 7 ay undecided or 7 ay ipapa-appoint na lang natin. Kung magkakaroon po tayo ng election, Mr. Speaker, this will be the first historic election in the BARM because this is going to be the first election. Ay dapat plansado ng lahat at dapat lahat ng dapat na ma-represent dyan sa parliament, sa 80 seats na yan, ay may represent po dyan sa parliament. Ngayon, wala nang sulu. Tama po, babalikan ko lang po. Dapat deserve ng Basilan na magkaroon ng additional 2, Mr. Speaker. That is essentially one of the definition of being represented well and not disenfranchised. Kailangan magkaroon ng additional 2 seats ang Basilan from the 7 seats that are vacated by the exclusion of Sulu as ruled by the Supreme Court. Pero Mr. Speaker, distinguished sponsor, hindi ho yun yung issue natin ngayon . Yung issue ho rito, yung participation ng ating mga kababayan. Isipin nyo, paghaharian ka sa loob ng, nililid ka ng mga unelected official. Diba? Hindi ka sigurado kung pinagkatiwalaan mo hindi at ilan lang ang pipili sa kanila sa loob ng 7 years. Diba? At dadagdagan mo ng 8 years. Huwag muna tayo doon punta sa issue ng synchronization. Pero yung issue ko dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, yung usapin na kaya nating isakripisyo yung milyon na pumili ng kanilang leader
kesa pag-isipan natin kung ano yung mga posible gawin doon sa 7 para ma-reallocate. Kasi Mr. Speaker, distinguished sponsor, pwede naman tayong gumawa ng batas at sabihin natin, ituloy natin ang eleksyon. Pero dapat magkaroon ng special election doon sa 7. Hindi ba posible yun, Mr. Speaker, distinguished sponsor, Mr. as an option? Well, it could be entertained as an option, but this representation, Mr. Speaker, will still maintain its position that this bill is not to favor the current leadership in the BARM. In fact, the reason why we are not extending the transition period is precisely that. We do not want anybody or any group to continue on in power in perpetuity. That's why we are setting simply the Mr. election. Speaker, because of- whether Le- i-extend Mis- mo, If I may be allowed, Mr. Speaker. No, Mr. Speaker. So, I'm here to answer the question of the good gentleman from Basilan. sige, tuloy mo, Mr. Speaker. So, ganun po. Nag-agree naman po kami doon. And there are also a lot of options that can be considered, Mr. Speaker. But as far as this representation is concerned, I only balance, Mr. Speaker, with the requirement of the law, which is to have as soon as possible the elections, and with that of the ruling of the Supreme Court and the decision of the COMELEC that should there be any extension or any resetting of the election, it should be done the earliest possible time. Mr. Speaker, distinguished sponsor, gusto ko lang balikan. Meron kayong binanggit. Ang kaibahan ng panukalaan na to is resetting, Yes, that is correct, Mrs. Speaker. hindi extension ng BTA. Not the extension of the transition. Anong difference? The difference is that once you extend the transition, in effect, katulad po siya nung 18th Congress. So, pag in-extend natin ang... Ika-clarify ko lang, just for the record, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Pag in-extend natin ang BTA, ang ibig sabihin ba nito, hindi applicable yung BTA is led by MILF? Yes, Mr. Speaker, because in the proposed law, Mr. Speaker, there are all... Hindi. Yes or no, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, that is correct. So, ibig sabihin, mag-a-appoint ng bago, not necessarily MILF ang magiging chief minister. That is correct, Mr. Speaker, according to the spirit of this proposed legislation. Pero in effect, Mr. Speaker, distinguished sponsor, pag ni-reset mo, ma-extend yung transition o hindi? What do you Kasi- mean? The transition period. Yung transition period po, sabi po ng ating kagalang-galang na interpellator, ay nakaangkla sa 7 codes. Tama po siya, and agree with him. 6 sa 7 na mandatory codes ay pasado na. Okay. Hindi Yung pasado pang-7, ang dalawa. third reading na. So ibig sabihin, those are the major consideration why in the previous Congress they have extended the transition period, because they have yet to adopt these major codes. Now that they have already adopted the major codes, there's no reason, Mr. Speaker, Your Honor, for the transition period to be extended again for another 3 Mr. years. Speaker, kaya ko kinote yung point na yon, yung sabi mo, pag resetting, hindi extension. Yes, that is correct. Pero binabanggit ninyo po, Mr. Speaker, mula kanina, etong extension, resetting, postponement nakakonteksto sa peace process. Even sa committee hearing. Mr. Speaker, I'd like to... So kung tanggalin natin yung issue na hindi na led ang MILF, ibig sabihin hindi na ho ito nakakontext sa peace process and part ng continuation ng peace process. Well, the law does not speak anything about not or excluding the MILF. That's why we are also, Mr. Speaker, maintaining the position that that they are already deemed resigned. It's up, Mr. Speaker, to the appointing authority, in this case, the President, who shall appoint members of the 80 Parliament for 1 year in office, Mr. Speaker, Your Mr. Honor. So, Speaker. ang position ko po, Mr. Speaker, is yung transition kasi nakalaan doon talaga na 3 years po yung sa transition, kaya nga po in-extend ang implication nan is 2025. Hindi. Mr. Speaker, even yung extension nung una, discretion naman talaga ng presidente yon eh. Kumbaga, inherent authority yon ng presidente. Likewise, ito, whether extended ang BTA, whether sabihin nyo resetting yon, inherent power pa rin yon ng presidente na mag-appoint ng kung sino ang gusto nyo. Pero ang tinatanong ko, Mr. Let me- Speaker, if I kaya may lang ho, allowed. naalarma ako, Mr. Speaker. Balikan ko, just for the record. Kasi mahirap, Mr. Speaker, kanina ho, binanggit nyo, ang kaibahan na to, hindi extension ng BTA, ng transition. That is correct. Klaro ko yun. Kasi kung hindi extension ng transition to, mag-iiba yung nature ng organization sa extension.
pwede ang i-appoint ng presidente, wala ng MILF. Mr. Speaker, again, babalikan ko po yung sinasabi po ng ating kagalang-galang na interpellator na meron discretion ng presidente mag-appoint. That is correct. Pero ang sinabi po naman talaga doon is MILF-led, hindi ho ba sa Bangsamoro. Ang transition period is MILF-led. Though the president appoints or releases the appointment for all of the members of the parliament to assume their seats in the parliament, still the nominees that will be appointed by the president as far as the seats reserved for the MILF is concerned, is MILF lang po ang mag-i-endorse nun. Hindi, pero- That is what I meant, Mr. Speaker, that tama po siya na ang mag-a-appoint ng president, the power to appoint. But the selection by which the president will appoint the members of the parliament in the transition period would definitely be the ones for the government of the day and the majority be Mr. endorsed by Speaker. the parliament, Mr. Speaker. Gusto ko lang po ma-konteksto. That is why, Mr. Speaker, balikan po natin yung position ng ating mga kagalang-galang na interpellators. Bakit kailangan i-postpone disenfranchisement? The reason why we're resetting the election is precisely that. We do not want to perpetuate somebody in power. That's why we are allowing the resetting of the election because of the Sulu exclusion. Yun lang po yung position natin. Naiintindihan ko yun, Mr. Speaker. Gusto ko lang balikan yung one point. Kasi ito ho, binabanggit nyo kanina, ikaklaro ko, pwede nyong sabihin hindi yun yung point nyo. Pero ang tinatanong ko, Mr. Speaker, ito ba ay extension ng transition o hindi? Hindi po. Okay. Diyan po sa batas, kung resetting the hindi election. extension ng transition, therefore, ang resetting na to not necessarily led by MILF. That is correct, Mr. Okay. Speaker. So pwede rin, Mr. Speaker, distinguished sponsor, dahil hindi ito transition na kahit sino ang gusto ng Pangulo, whether MNLF, MILF, CAPGU, CHDF, pwede niyang i-appoint. Pwede po, basta mag-qualify po siya as a member ng pwede rin po. Hindi, lahat naman, Mr. Speaker, hindi naman siguro ang Pangulo mag-appoint ng hindi qualified. Pero ang sinasabi ko rito, remember, Mr. Speaker, distinguished sponsor, kasi malaking issue to, Mr. Speaker, distinguished sponsor, sa peace process. Kaya ni-raise ko yung point na to. Dahil MILF ang stakeholder sa peace process. Pero kung halimbawa, wala na siya dito sa transition period, dahil hindi transition period, dahil hindi na to transition, kaya yun lang ang kinaklaro ko, Mr. Speaker. Ang transition po ay na-extend from 2022 to 2025. Okay. Opo. Ang pinopropose po natin is resetting the election. Discretion po ng presidente yan kung sino pong i-appoint niya dyan. Since hindi na po siya extension ng transition period, hindi po talaga magmamatter yung MILF-led. Kasi yung MILF-led po yung Mr. Speaker ay nakaangkla po dyan sa transition period. So, hindi rin magmamatter kung merong MILF o wala. Kasi, hindi na nga siya transition period. Tama po yan kasi discretion naman po ng presidente yan, Mr. Speaker. Hindi, even yung nakaraan, Mr. Speaker, distinguished sponsor, transition, discretion naman talaga ng presidente yon. Ang kaibahan lang doon, kasi MILF-led at merong nominee ang MILF. Pero dito sa resetting, hindi ho requirement yung nomination ng MILF. Kasi sinasabi nyo, resetting lang to. Opo, tama po yun kasi Okay. we are giving latitude for the president to exercise his discretionary powers, Mr. Speaker. Actually, Mr. Speaker, kahit ang latitude ng Pangulo, hindi ho pwedeng bawasan talaga. Ang kinaklarify ko lang ho dito talaga, yung na-clarify issue ng naman po resitting talaga. at postponement. Na-clarify po. Okay. Na-clarify Yun, po, Mr. yun lang ho, Mr. Speaker, ang ikaklaro natin. But anyway, Mr. Speaker, distinguished sponsor, nung committee hearing ho, ni-require natin ang Solgen at ng COA kaugnay nung usapin ng funding for Sulu, kung ano yung opinion nila. Did they submit their position paper, Mr. Speaker, distinguished sponsor? Yes, Mr. Speaker, we have here in our possession the position paper ng Solicitor General, Mr. Speaker, Your Honor. Ano ho yung pinaka-content ng position paper, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ng Solgen at ng Commission on Audit? Mr. Speaker, may I request for a few minutes suspension? Session is suspended.